Galit na galit si ano, no? Galit na galit si Greco Belica dun sa Quadcom kasi daw yung Quadcom naging na siyang chismisan. Tsaka yung Quadcom daw naging ng parang circus, hindi na nila alam kung ano ba talaga yung nililitis nila. So ito nga, si Senator Bongo ngayon, napanood ko kanina. Bopols talaga to si Coach Jarrett eh. Putangin na to si Coach Jarrett. Kung gaano kalaki yung ilong mo, ganun kaliit ang utak mo. Napakabobo talaga. Sabi niya, ano daw ba, effective daw ba talaga yung war on drugs? Tigilan nyo nga ako, sabi niya. Hindi effective yung war on drugs. Bakit daw kahapon may nahuli pa din daw na drugs? Putangin na nyo. Noong panahon nga ni BBM, dun lang maraming nahuhuling drugs. Tapos wala naman nahuhuling drug lord, mga putangin na ninyo. Sobrang bobo talaga ng putangin na nun. Sabi ko nga, putangin to, ito magiging abogado. Puta, walang ipapanalong kaso to kasi tanga eh. Mantakin mo, sabi niya, bakit? Nawala na ba drugs? Diba? Ang drugs nandiyan pa rin. Di naman naubos yung drugs. So, paano mo nasasabing effective? Tanga talaga, putangin na. Effective yung war on drugs kasi hindi man nagapi 100%, sigurado tayo. Sigurado tayo na malaki yung diferensya, na malaki yung katahimikan, maraming mga sumuko, maraming mga nagbuwis ng buhay, maraming mga nasirang mga laboratorio. Kaya nga kung saan-saan na dinadaan yung droga papasok dito sa atin, alam nyo ba mga bossing na yung drugs dati dito ginagawa sa loob? Noong panahon ni Pinoy, ang drugs ginagawa sa loob ng kulungan. Puta, nung naging presidente si PRD at si Bantag naging Bucor chief, puta, nawala yung lutuan ng droga sa loob. Robin Padilla mismo ang nagpapatunay na meron talaga. Yun ngang mga pumapasok na mga kidnap for ransom, ang mga kaso, yan sila JB Sebastian, sila Colangco, yan yung mga waray-waray group, yung mga Alex Bungkaya, ang mga trabaho talaga dito sa labas niyan, mag-hold up ng bangko, mangidnap. Ganun ang trabaho nila. Mantakin mo, pagpasok nila ng loob ng bilibid, putang ina, nagiging silang mga drug lord. Ganun, mga bossing katindi, ang ka-proliferated ang droga noon. Na ultimong sa kulungan, putya, may lutuan ng drugs na wala lahat yan. Sila Bato de la Rosa, ang pinuntirya nila, yung mga laboratorio dito sa Pilipinas, sinira nila lahat yan. Lahat ng mga big time na mga drug lords, putya, pinangalanan nila yan. Kaya nga yung mga drug lords na alam nilang drug lords sila, na mga politiko, nagsitalbugan, lumipat lahat ng ibang bansa dahil yung mga kamag-anak nila nangamatay eh. Diba? Yung mga paruhinog nangamatay. O yung tatay ng Kerwin Espinosa nangamatay. Di ba kasi nga involved sila sa drugs? Yun ang problema ng bayan natin nung panahon ni Pinoy na nung naging presidente si PRD, ipinangako niya yan sa atin na uubusin niya lahat yan at putya magiging madugo. Bakit pa kayo nag-i-expect na magiging hindi madugo yung ipinangako naman ni Presidente Duterte in the first place na magiging madugo, mga bobo? At putang ina mo, Jarrett, kupal ka, napakatanga mo talaga. Ihalin tulad natin yung war on drugs ni PRRD sa laban natin against insurgency sa mga NPA. Panahon pa ni Marcos, may laban na tayo sa NPA. Hanggang kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Pinoy, may laban tayo against NPA. Putang ina, nadagdagan pa nga. Nagkaroon pa tayo ng Maute, nagkaroon pa ng ISIS, nagkaroon pa ng Abu Sayyaf, putaragis yan. Sandamukal ang mga terorista sa Pilipinas. So hindi rin naubos ang NPA sa kabila ng ilang dekadang nilalabanan natin ng mga hayop na yan. Hindi sila maubos-ubos, ganun din ang drugs. Kasi putay na, yung drugs na yan, hindi naman humihinto ang produksyon ng droga sa ibang bansa. Kaya tanga ka talaga. Tanga ka talaga if you are expecting that PRRD can stop drugs 100% dito. Amerika nga eh. Laban pa lang ni Pablo Escobar.
Ang lakas-lakas ng Amerika, putaragis, hindi nga nauubos ang drugs dun eh. Mas advance pa sila sa atin. Dito pa kaya, tanga mo. Hindi importante na naubos yung drugs ni PRD. Ang importante, malaki yung naging pagbabago nung panahon ni PRD. Nagmahal ang drugs, naubos ang mga pusher. Nagsibalikan na lang naman ang mga pusher nung naging presidente si Bongbong na amo mo eh. Na ultimong yung amo mo, may balita nga na bumabatak din eh. Meron ngang isang flag ceremony, puta may pulbus pa sa ilong, di ka nahihiya. Paano mababawasan yung drugs? Paano mababawasan, matatalo yung drugs sa Pilipinas? Kung pucha, yung ultimong leader, binabansagang bangag. Ang tanga mo. Sabi niya, 6 years pinapalakpakan yung war on drugs. Sabi niya, tigilan mo nga ako. Paano mo sasabihin magaling yung war on drugs? Ba't naubos ba yung drugs? Ba't kahapon may nahuli? Ba't kanina may nahuli? Ayun na nga, maraming nahuhuli pero wala nahuling drug lord. Nung panahon ni PRD, pumunta ka sa kulungan, puta ina, parang sardinas. Diba? Noong si PRRD ang presidente, nagsiksika ng mga adik sa city jail. Ngayon, pumunta ka city jail. Pucha, ang luwag. Ang luwag. Pinalalabas nila lahat ng mga preso. Diba? So kung hindi naubos sa ilang dekada yung mga NPA, ganun din ng droga. Hindi rin mauubos talaga yan. And nag-a-apologize si PRD because he thought kaya niyang talunin. Pero hindi, kulang yung 6 na taon. But alam natin lahat lang mga Pilipino na during the time of PRRD, kahit ngayon, pumunta ka sa mga palengke, ask anyone or anybody sa mga palengke, tricycle driver, yung mga taxi driver, tanungin mo sila, anong nagustuhan mo nung panahon ni PRD? Lahat sila ang unang sasabihin sa'yo, war on drugs. Kasi naubos daw naubos daw ang mga adik sa mga lugar nila. Nakakapaglakad yung mga anak ninyo. Bihira yung mga call center agent na namumulestya. Bihira yung call center agent na hold up sa gabi. Malayang nakakagimik ang lahat ng mga Pilipino nung panahon ni PRD. Partida, Jaret, kupal. Partida, meron pang pandemic. Partida, may pandemic pa. Halos 3 taon lang na nagtrabaho si PRD nang walang restrictions. Puta, kung 6 na taon niya na walang restrictions, maniwala ka. Baka pati ikaw, patay na. Ano? Di ba tama? Tama, di ba? Hindi mo mauubos ang drugs. Hindi mo mauubos ang drugs kasi nga mayroong gumagawa hindi dito sa atin, sa ibang bansa. At pinipilit yan ipasok sa atin. Nakita nyo nung nakaraan, South Africa, nagpasok ng ilang kilong shabu dito sa Pilipinas. O kasi nga alam nila na maluwag na ngayon sa droga sa Pilipinas kaya ang lalakas na naman ang loob nila. Okay, di ba tama naman yung sinasabi natin? Kaya sabi ko to si Jared, putangin to. Palibasa, nasasapalan ng pera yung bibig eh. Kaya kahit mali na yung sinasabi, pinaninindigan pa rin eh. Hoy kupal. Tigil nyo na yung pagpropaganda ninyo. Umaming kayo, idol nyo rin si Duterte noong presidente siya, mga ulul. Di ba? Business as usual ang mga drug lords. Tama, putragis. Business as usual sila. Kita mo, nahuli yung sa Alitagtag, putang ina, walang nahuling drug lord. Nahuli nila mga storage facilities, yung mga malalaking warehouse, may mga droga, puta, walang drug lord. Style mo, bulok. Nahuhuli, mga kamalig, nahuhuli, may mga bigas, putang ina, wala yung may-ari ng mga bigas. Style nyo, bulok.
Ayan nga, si Diego Latigo nagsusumbong nga eh. Nung panahon daw ni PRD, putya yan, lahat nung adik sa kanila tumaba. Ngayon daw, nag-aabutan na naman daw parang candy. Di ba saan ka makakuha ng may nahuling 2 toneladang droga na nabawasan ng 800 kilos? Tapos, putya yan, walang drug lord na nakuha. Ang dami mga shipment na nahuhuli, walang nakuha. Anak ng DOJ secretary nahuli, 2 kilo Tayo na, hindi nakakulong. Palakpakan. Ngayon magtatanong ka pa, Jaret? Magtatanong ka pa, Jaret, kung bakit may mga nahuhuli pa rin drugs ngayon? May mga nahuhuli pa rin drugs may mga nare-raid pa rin na drugs. Ang pagtakahan mo, may nare-raid na droga. Pero wala yung may-ari. Nung nakaraan nga sa Davao sa bus. Nakita sa likod ng bus, mayroong isang kahon ng droga. Tayo na nahuli yung drugs sa bus, wala yung may dala sa bus. Ulol nyo. Style nyo bulok. Ano yung droga? Umakyat mag-isa sa bus, nag-commute? Ang style nyo, bulok. Tama, Garski, parang smuggler lang yan. Diba? Yung nakaraang sona nakaraang sona ni Bongbong, sabi niya, mga smuggler, bilang ng mga araw nyo. Putang hanggang ngayon, wala pa nakukulong na smuggler. Ang ina nyo, di kayo nahihiya, mga kupal kayo. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.